Minsan, ang tadhana ay mapaglaro. Kung kailan mo nahanap ang dahilan para magbago at magmahal, doon naman ito kukunin sa iyo. Sa kwentong ito, ating silipin ang buhay ni Obet, isang lalaking huli na sa karera ng buhay, ngunit nakatagpo ng pag-asa sa mga mata ng kanyang guro. Isang pag-ibig na nagsimula sa silid-aralan, naging apoy sa kama, at nagtapos sa isang huling habilin na habambuhay niyang dadalhin. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Bago natin ituloy ang ating kwento, huwag kalimutang i-like ang videong ito, mag-subscribe sa ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga madamdamin at kapanapanabik na M2M Stories. Ibahagi rin ang inyong saloobin sa comment section sa dulo ng ating kwento. Bago tayo magsimula, nais nating magbigay ng isang malakas na shoutout sa mga katropa ni Akihiro Rivera na sina Brad Aring, Brad Michael, Brad Christian, at Brad Jojo. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Tara, simulan na natin ang kwento. Kuya Will, tawagin mo na lang akong Obet. Sa edad na 26, akala ko tapos na ang oras ko sa pag-aaral. Pero heto ako, nakaupo sa isang masikip na armchair sa loob ng isang vocational school, kumukuha ng automotive servicing. Hindi ako inosente, Kuya Will. Marami na akong naging karanasan sa kapwa ko lalaki. Mga panandali ang sarap sa madidilim na iskinita. O mga seryosong relasyon na nauwi rin sa wala dahil sa bisyo ko noon. Pero nung pumasok si Sir Victor, o Sir V, gaya ng tawag namin sa kanya, sa room namin para sa technical English, biglang nag-iba ang takbo ng dugo ko. Si Sir V ay typical na classy Becky. Malinis sa katawan, laging amoy citrus na parang bagong ligo kahit 3:00 na ng hapon, at may suot na salamin na lagi niyang inaayos gamit ang hintuturo, eksaktong lapat sa bridge ng ilong niya. Isang araw, habang nagle-lecture siya tungkol sa technical manuals, nahuli niya akong nakatitig sa kanya. Hindi ako umiwas. Alam ko ang tingin ng isang lalaking may gusto sa kapwa niya, at nakita ko yon sa mga mata niya sa likod ng salamin na yon. Obet, baka matunaw ako niyan. Mas mabuting ititig mo yan sa libro mo kaysa sa akin. Sabi niya, seryoso pero may halong panunukso. Nagtawanan ng mga kaklase ko, pero kaming dalawa lang ang nakakaalam na may kuryenteng dumadaloy sa pagitan namin. Doon ko naramdaman na hindi lang ito basta teacher-student thing. May pagnanasa na hindi ko mapaliwanag. Isang hapon, naiwan ako sa automotive shop para tapusin ang pag-overhaul sa isang machine ng jeep. Basa ako ng pawis. Nakasando lang na puti na hapit na ang muscles ko dahil sa bigat ng ginagawa ko. Biglang pumasok si Sir V, may dalang mga papers. Tumigil siya nang makita niya ako at pinanood lang ang bawat galaw ko habang humihigpit sa wrench. Ang sipag mo naman yata, Obet, sabi niya habang lumalapit. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Amoy grasa ako pero siya, amoy mamahaling detergent pa rin. Kailangan po, sir, para makapagtapos na, sagot ko habang dahan-dahang pinupunasan ng pawis ko sa leeg gamit ang basahan. Sinasadya kong ipakita ang dibdib ko sa kanya. Nakita ko ang paglunok niya. Inayos niya ang salamin niya pero nanginginig ang mga daliri niya. Gusto mo ba ng tulong? Biro niya. Pero alam naming dalawa na hindi machine ang gusto naming ayusin. Inilapag niya ang mga papers sa table at hindi sinasadyang dumikit ang balikat niya sa braso ko. Nanigas siya pero hindi lumayo. Sa loob ng mainit na shop, ramdam ko ang init ng katawan niya.
Ramdam ko na gusto rin niya ako at bilang lalaking may karanasan, alam ko kung paano basahin ang katahimikan ng isang lalaking nagpipigil lang. Matapos ang eksena sa shop, pinatawag niya ako sa faculty room nung kaming dalawa lang ang tao. "O Beth, ayusin mo ang mga requirements mo. Ayaw kitang makitang bumagsak," sabi niya nang hindi tumitingin. Pero may inabot siyang paper bag na may mainit pang pandesal at keso. "Kainin mo yan. Nakita kitang hindi nag-lunch kanina." Habang kumakain ako, umupo ako sa tabi niya. Sobrang lapit namin na naririnig ko ang paghinga niya. "Sir, bakit ang bait niyo sa akin? Paborito niyo ba ako?" Tanong ko ng pabulong. Tumingin siya sa akin at doon, sa unang pagkakataon, hinawakan ko ang kamay niya na nakapatong sa table. Malambot ang balat niya, kabaligtaran ng magaspang kong kamay. Akala ko bibitaw siya pero hinayaan niya lang. "O Beth, mali ito. Teacher mo ako at 26 ka na. Alam mo ang pwedeng mangyari," sabi niya. Pero ang mga mata niya ay nakatitig sa labi ko. Hinila ko ang kamay niya at dahan-dahang idinikit sa pisngi ko. "Wala akong pakialam sa sasabihin nila, V," sabi ko. Tinanggal ang formalidad. Doon ko naramdaman ang unang haplos niya sa mukha ko. Punong-puno ng pag-iingat pero may kasamang pagnanasa na matagal na niyang itinatago. "Umuwi ka na," sabi niya. Pero ang boses niya ay gumaralgal. Gabi ng huling exam namin bago ang graduation sa vocational course. Dahil late na kaming pinalabas, inalok ko siyang ihatid gamit ang luma kong bisikleta. Noong una ay tumanggi siya. Pero dahil wala ng tricycle, sumakay na rin siya sa likod. Habang nagpepedal ako, ramdam ko ang dahan-dahang pagpulupot ng kanyang mga braso sa bewang ko. Isinandal niya ang ulo sa likuran ko at doon ko naramdaman ang tunay na kaba niya. Humihigpit ang kapit niya habang binabagtas namin ang madilim na daan patungo sa subdivision nila. Napatapat kami sa isang maliwanag na poste ng ilaw at doon ko napansin ang hindi ko dapat nakita. Ang kanyang mga braso na nakapulupot sa akin ay punong-puno ng mga pasa. Mga markang kulay ube at itim. "Sir, anong nangyari sa braso niyo? May nananakit ba sa inyo?" Tanong ko, gulat na gulat, habang itinitigil ang bike. Umiwas siya ng tingin at mabilis na hinila ang manggas ng polo niya. "Wala ito, Obet. Ang kinakasama ko, isang pulis. Minsan kasi mainit ang ulo noon kapag lasing." Pagsisinungaling niya. Kumulo ang dugo ko, Kuya Will. Bilang lalaking may nakaraan din sa pakikipag-away, gusto kong sugurin ang pulis na yon. Hindi ko alam. Ang sakit pala niya ang tunay na nananakit sa kanya mula sa loob. Nakarating kami sa apartment niya. Hindi ko siya hinayaang pumasok nang hindi kami nag-uusap tungkol sa mga pahasa niya. Pinatuloy niya ako. At doon sa loob ng malamig niyang apartment, naging mas matapang ako. "Hindi ka dapat nagtitiis sa ganoon, V. Hayaan mong alagaan kita," sabi ko habang hinahawakan ang mga braso niya. Pinanood ko siyang hubarin ang kanyang salamin at ilapag sa side table. Doon ko nakita ang lungkot sa mga mata niya. Hindi ko na napigilan, hinila ko siya at hinalikan ng mariin. Isang halik na puno ng galit sa pulis na nananakit sa kanya at pagmamahal sa lalaking nasa harap ko. Dinala ko siya sa kama niya. Doon, naging mas intimate ang aming gabi. Habang dahan-dahan kong hinuhubad ang polo niya, lalong lumabas ang mga pahsa sa kanyang dibdib at likod. "Obet, dahan-dahan lang. Masakit," bulong niya. Inakala kong bugbog yun. Kaya mas lalo kong naging banayad ang bawat haplos ko. Naging mainit ang bawat sandali. Ang bawat balat namin na nagdidikit ay parang naglalayong pagalingin ang bawat sugat niya. Ramdam ko ang panginginig niya sa ilalim ko, ang pagkapit niya sa balikat ko,
na parang ako na lang ang tanging sandigan niya sa mundo. Noong gabing yun, hindi lang tawag ng laman ang naramdaman ko, kundi ang pangakong hindi ko siya iiwan kahit anong mangyari. Matapos ang gabing iyon sa apartment niya, Kuya Will, parang lumutang ako sa ulap. Akala ko iyon na ang simula ng aming tayo. Pero pagpasok ko sa school kinabukasan, sumalubong sa akin ang isang malamig na katahimikan. Bakante ang upuan sa harap ng faculty room kung saan siya madalas mag-ayos ng kanyang mga gamit. Lumipas ang first period, second period, hanggang matapos ang buong hapon. Pero walang survey na dumating. Sabi ng mga kaklase ko, baka may sakit lang daw siya, may hinala na ako. Isang linggo ang lumipas, naging 2, hanggang sa naging 1 buwan. Halos mabaliw ako sa pag-aalala, Kuya Will. Gabi-gabi akong dumadaan sa apartment niya pero laging madilim. Nakapatay ang lahat ng ilaw at nakakandado ang gate. Tinanong ko ang aming principal at ang tanging sagot sa akin ay, nag-resign na si Victor Obet. Family emergency daw at kailangan niyang bumalik sa probinsya. Doon gumuho ang mundo ko. Bakit hindi siya nagpaalam? Bakit pagkatapos ng gabing iyon, bigla siyang naglaho na parang bula? Pakiramdam ko ay ginamit lang ako. O baka natakot siya sa nararamdaman niya para sa akin. Nakapagtapos ako ng vocational course na parang robot. Walang gana, walang buhay, at laging nakatingin sa kawalan. Umaasang makikita muli ang maestrong nagnakaw ng puso ko. 1 taon nang lumipas, Kuya Will. Nagtatrabaho na ako sa isang malaking talyer bilang head mechanic. Pero kahit anong gawin ko, hindi mawala sa isip ko si Sir V. Isang madaling araw, bandang 5:00 ng madaling araw, bigla akong dinala ng mga paa ko sa tapat ng dati niyang apartment. Parang may humihila sa akin na dumaan doon. Laking gulat ko nang makitang may bahagyang liwanag na nanggagaling sa loob ng unit niya. Hindi ako nag-isip, Kuya Will. Tumalon ako sa bakod at dahan-dahang kumatok sa pintuan na hindi pala nakalak. Pagpasok ko, tumambad sa akin ang isang tanawing hinding-hindi ko makakalimutan. Nakatayo siya sa kusina, nakatalikod sa akin. Pero Kuya Will, iba na ang itsura niya. Yung dati na matikas at maayos na pangangatawan, ngayon ay butot balat na lang. Yung puting polo niya ay parang nakasabit na lang sa hanger dahil sa sobrang payat niya. Paglingon niya sa akin, halos mabitawan niya ang basong hawak niya. Obet, anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa boses na halos pabulong at puno ng panginginig. Napansin ko agad na wala na ang kanyang salamin. Napaluhod ako sa harap niya, Kuya Will. Ang dati na Sir V na hinahangaan ko, ngayon ay parang isang kandilang unti-unti nang nauupos ang mitsa. Niyakap ko siya ng mahigpit, Kuya Will. Ramdam ko ang bawat buto sa likuran niya. Doon na siya humagulgol sa balikat ko. Obet, patawarin mo ako. Hindi ko ginustong iwan ka ng walang paalam. Sabi niya habang hinahabol ang hininga. Tinanong ko siya tungkol sa kinakasama niyang pulis, tungkol sa mga pasa, at tungkol sa pag-alis niya. Doon ko nalaman ang masakit na katotohanan. Walang kinakasamang pulis, Kuya Will. Yung picture na nakita ko, kuya niya pala yon na matagal nang pumanaw. Inimbento lang niya ang kwento para may dahilan kung bakit siya may mga pasa sa katawan. Leukemia, Obet, cancer sa dugo. Pag-amin niya habang nakasandalang ulo sa dibdib ko. Yung mga pasa na nakita mo noon, hindi yung galing sa bugbog. Senyales lang na bumibigay na ang katawan ko. Iniwasan kita dahil ayaw kong makita mo akong ganito. Ayaw kong maalala mo sa akin ang paghihirap ko at unti-unting pagkabulok ng katawan ko. Napahagulgol ako, Kuya Will.
Ang sakit isipin na habang nagagalit ako sa kanya sa loob ng 1 taon, mag-isa pala niyang nilalabanan ang kamatayan. Ginamit niya ang lahat ng lakas niya para itaboy ako dahil ayaw niyang maging pabigat sa isang pilyong estudyante na may buong buhay pa sa harap niya. Hindi na ako umalis sa tabi niya, Kuya Will. Pinatira ko siya sa maliit kong kwarto at ako na ang nag-alaga sa kanya sa huling 3 buwan ng buhay niya. Iniwan ko ang trabaho ko para lang mapagsilbihan siya. Isang gabi, habang pinupunasan ko siya ng maligamgam na tubig, hinawakan niya ang kamay ko. Kahit hirap na siyang kumilos, nandoon pa rin ang pagnanasa sa mga mata niya. Obet, kahit sandali lang, gusto kitang maramdaman, bulong niya. Dahan-dahan ko siyang inihiga sa kama. Alam kong mahina na siya, kaya bawat hablos ko ay puno ng pag-iingat at pagmamahal. Hinubad ko ang suot niya at idinikit ko ang katawan ko sa kanya. Ramdam ko ang init ng balat niya sa kabila ng panghihina. Hinalikan ko siya sa noo, sa mga mata at sa labi. Hindi ito tulad ng dati na puno ng wild na pagnanasa. Ito ay isang banal na pagsasama ng 2 kaluluwang magpapaalam na. Mahal kita, V, sabi ko habang dahan-dahang gumagalaw sa ibabaw niya. Tumulo ang luha niya habang nakayakap ng mahigpit. Noong gabing iyon, ibinigay namin ang huling lakas namin sa isa't isa. Isang mainit at madamdaming huling gabi na hinding-hindi ko makakalimutan. Pumanaw si Sir V noong madaling araw ng Sabado, habang nakasandal ang ulo niya sa balikat ko. Payapa siyang natulog at hindi na nagising pa. Sa huling sandali niya, ang hawak-hawak niya ay ang ballpen na ginagamit niya noon sa pag-check ng mga papers ko. Paalala na hanggang sa dulo, guro ko pa rin siya. Ngayon, Kuya Will, isa na rin akong licensed vocational instructor. Tuwing papasok ako sa classroom, laging plantsado ang polo ko at laging maayos ang pagkakasuot ng salamin ko. Saktong lapat sa bridge ng ilong ko, gaya ng itinuro niya sa akin. Hindi ko man nakuha ang happy ending na pinapangarap ko. Baon ko naman ang pinakamahalagang leksyon niya, na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa saya, kundi sa pagtanggap sa pinakamahirap na katotohanan ng buhay. Sir V, nasaan ka man ngayon, sana ay proud ka sa pilyong estudyante mo na naging ganap na guro dahil sa iyo. At dito nagtatapos ang kwento namin, isang lihim na pag-ibig na nagbunga ng bagong buhay. Salamat sa pakikinig, Kuya Will. Nakakaantig ng puso ang liham na ito ni Obet. Alam niyo mga ka-desires, habang binabasa ko ang bawat salita, ramdam ko ang bigat at ang tamis ng isang pag-ibig na panandalian man ay nag-iwan ng markang panghabambuhay. Obet, saludo ako sa iyo. Hindi lahat ng lalaki ay may tapang na balikan ang pag-aaral sa edad na 26, at lalong hindi lahat ay may pusong kayang mag-alaga hanggang sa huling hininga ng taong mahal nila. Kay Sir B naman, naway nahanap mo na ang kapayapaan. Pinatunayan mo na ang isang guro ay hindi lang nagtuturo ng leksyon sa libro, kundi nagtuturo rin kung paano maging matatag sa gitna ng unos. Ang aral sa kwentong ito, ang pag-ibig ay hindi laging tungkol sa haba ng panahon na magkasama kayo. Minsan, masusukat ito sa kung paano nyo binago ang buhay ng isa't isa sa loob ng maikling sandali. Huwag tayong matakot magmahal ng tapat dahil ang tunay na tagumpay ay hindi ang pag-iwas sa sakit, kundi ang pagpili na manatili kahit alam nating darating ang pamamaalam. Kayo, mga listeners, anong masasabi nyo sa naging sakripisyo ni Obet para kay Sir V? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Sir V, ililihim nyo rin ba ang inyong sakit para hindi masaktan ng mahal nyo? I-comment nyo ang inyong mga payo at saloobin sa baba.
Gusto naming marinig ang inyong boses. Muli, kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe na rin kayo sa M2M Desires at i-click ang notification bell para hindi nyo mapalampas ang susunod nating mga kwento ng pagnanasa, lihim, at wagas na pag-ibig. Salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi. Ako ang inyong lingkod, Kuya Will. Hanggang sa muli nating kwentuhan.